Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, napapansin nyo, empty na yung likod ko. Kasi nag-i-start na ako mag-migrate sa taas. Medyo handa na yung ano doon, yung office sa taas, pero inaayos ko pa yung mga display eh. Soon doon na tayo magvo-vlog doon sa taas, no. Anyway, pag-uusapan natin, usapang vice ganda ulit tayo. 'Di ba na content ko before yung yung tawag doon? Na content ko before yung sa concert niya, yung biniro niya si Duterte, 'di ba? So, kumakalat daw di umano na 20 million followers yung yung page ni Vice Ganda, naging 19 million na lang. So, kung iisipin mo, 1 million daw yung nabawas. So, ito yung regarding doon, may post si OG Diaz. Hala, so from 20 million, naging 19 million na lang ang followers ni Vice Ganda sa kanyang fan page. Nag-unfollow kasi sa kanya yung mga DDS na di nagustuhan yung jet ski holiday joke sa kanyang concert. Ini-screenshot pa nila yung pag-unfollow at ipinost pa ito sa kanilang SOCMED bilang patunay na legit ang pag-unfollow nila. Hindi lang yon, lahat ng ini-endorse na produkto brands ni Vice ay hindi na daw nila tatangkilikin. Ayaw na raw nila kumain sa McDo. Kahit pag-order sa Shopee, hindi na raw muna. Ganyan sila ka-solid supporter ni Tatay Digong. Anyway, sana kuning endorser si Vice ng DepEd, no? Hindi ko, ano yung context kaya nung sorry ha, slow ako. Bakit nasabi niya, parang punchline no? Anong ibig niya sabihin na sana kunin endorser si Vice ng DepEd para i-boycott din ang DepEd? Yung ba ibig mo sabihin? Comment nyo nga sa baba. Kasi parang Ito may nabasa ko dito. Paano yan, OG Diaz, kapag kinuha ang endorser ng DepEd si Vice Ganda, ayaw na rin nila na ipapasok sa paaralan ang kanilang mga anak habang buhay pa ang mga Duterte. Pangungutya ata ibig mong iparating, Sir OG Diaz. Anyway, dito tayo sa sinabi ni OG Diaz, no? Unang-una, do sa 20 million, naging 19 million, pinalalabas na 1 million yung nabawas, pero in reality hindi 1 million kasi tiningnan ko sa sa AI. So ito yung actual count, 19,800,643. So ang nabawas lang ay almost 200, more or less 200,000. 'Di ba? Mukha lang na isang kasi nga, 'di ba, kung titingnan mo yung page ni Vice Ganda, kung titingnan mo yung page ni Vice Ganda kasi, ang nakikita mo lang, hindi mo nakikita yung total 19 million. Dati ito 20 million. So pag naging 19 million, parang ang lumalabas ay 1 million nga naman yung nabawas. Kasi hindi pinapakita ng real time Pero kung i-research mo yung real time niya, more or less 200,000 lang yung nabawas. Anyway, malaki pa rin, no? Just imagine, in-unfollow ka ng 200,000 na tao. Marami-rami yun kung ititipon mo sa loob ng open grounds yun. Woodstock, di ba? 200,000. Ganun kadami yung tumalikod sa'yo. Di ba? Yung 19 million naman yan, hindi naman natin alam kung solid niya pa yung 19 million. Pwede kasing finalo siya, nakikichismis, di ba? Pero nalaman na may 200,000 na nawala. Finak-check ko, naging fair ako Hindi naman 1 million. Then yung sinabi ni OG Diaz na ibo-boycott, ano na yan? Gawain na yan dati. Naalala ko yung boycott na yan, yung panahon ni Enrile Yung ibo-boycott daw yung mga produkto. Kahit sa panahon ni Duterte doon, bino-boycott din ng mga Pinklawan yung
yung may kinalaman sa kay Duterte. Uso naman yung boycott na yan pag may hindi nagustuhan. 'Di ba? Hindi nakakatakataka yan. Kahit daw pag-order sa Shopee, hindi na raw muna. Kaya lang, dapat panindigan nila yan para maano yung makita yung effect, 'di ba? Kasi kung hanggang sabi-sabi lang yung na yan, yung boycott na yan, wala rin, 'di ba? Pahihirapan nyo lang ang sarili nyo. Now, proceed tayo dito sa next na issue. Si Ann Curtis daw nagsalita, 'di ba? Sabi daw di umano ni Ann Curtis, sometimes yung joke mo, Vice, hindi na talaga nakakatuwa. Di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao. Kahit yun man ang role mo, mag-control ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba na iilan din kami na may lihim na galit sa'yo? Di ka na lang namin pinapatulan dahil lamang sa respeto. Dito na huli eh. 'Di ba? Di sa respeto. No? Halata mong Bisaya yung naggawa nito. Dito siya nahuli. Respeto. Ann Curtis, respeto. Tapos Tagalog. 'Di ba? Kahit Taglish man lang sana. Or 'di ba? Pinroofread nyo man lang sana yung yung, yung ginagawa nyong post. Ang hilig mong magpahiya ng tao, di mo nga alam na ang dami na contestant na bad trip sa'yo. Syempre yung mga solid Duterte supporters, no. Hindi na uunawain. I mean, hindi na nila mararamdaman na may mali. Hindi lang naman sa mga supporter ni President Duterte yan. Kahit sa ampanig, no, kahit tayo bilang Pinoy, let's say may nasabi tungkol sa bansa natin. Ganyan tayo, madali tayo ma-hurt eh. Lalo na pagka ginawang katatawanan yung bansa natin, or sometimes hindi pa natin alam yung konteksto. Pag pinangunahan tayo ng emosyon natin, hindi na tayo nag-iisip. Pero kung titingnan nyo, ito ay fake. Diba? Tinignan ko yung page ni Ann Curtis. Sinigurado ko, no? Kasi kahit na obvious na peke na dito sa bandang respeto, diba? Sinigurado ko wala talaga siyang post si Ann Curtis na ganito. Now, yung sinasabi na ayoko namang ibintang agad sa DDS to. Kasi proven before na may mga ginagawa din ang mga anti-Duterte no na fake news din. Tanim fake news. Nauso dati yan yung tanim fake news na yan eh. Para gawing pagmukain tanga din yung mga yung mga follower ni Duterte. Alam naman natin ang fanaticism, di ba? Sometimes din na nag-iisip yan. Kaya pagka may pinakawala silang fake news, i-share talaga nila yan dahil galit na galit sila eh. Lalo na doon sa kalagitnaan ng ginawa ni Vice Ganda. 'Di ba? Kahit sinong tao, no, sometimes nababawasan na yung common sense natin pag talagang nagalit tayo. 'Di ba? Hindi na natin naiintindihan minsan, pero ito, kung susuriin mo, ang unang-unang red flag dito na peke ito, sana man lang English, no? At yung sasabihin na maraming iilan din kami na may lihim na galit sa'yo. I don't think na na tamang sabihin yun sa publiko. 'Di ba? Sobrang bullshit naman ni Ann Curtis na sasabihin, mandadamay pa siya ng iba na may ibang lihim na galit, 'di ba? I mean, kung totoo man yan na galit sila, feeling ko totoo naman yun na meron talaga na mamlastik din kay Vice Ganda. Hindi yun magpapaalam. 'Di ba? Hindi katulad itong halatang ito eh. Parang level ito ni Donsky gumawa ng fake convo eh. Gumawa din dati ng fake convo si Donsky sa akin nung before. Na di umano daw sila Zards daw binabayaran, na halatang pang bobo yung logic.
'di ba? Yung mga uso yung ganyan, 'di ba? Na ito ay part ito ng propaganda. Now, yung gumawa niyan, ayoko ibintang sa DDS, 'di ba? Pero kung ma-share ng DDS 'yan, ano na given na 'yun na pag talagang sobrang fanatic, kahit nga sa religion minsan hindi na nag-iisip pagka nasabi. Kahit din mga mismong supporter din ni BBM din, napapansin ko din 'yan. Kahit sometimes nagiging neutral ka ipipilit talaga nila yung makontra ka lang, lalo na para parehas sila ng wag yung kaya nga sinasabi ko sa inyo pag may mga nadadala sa mga fake news na ganyan, wag niyo ituro ang DDS agad. Ang yan ay ng trademark ng Pinoy yan, kahit sinong Pinoy. 'Di ba? Walang grupo-grupo yan dahil sinasabi ko sa inyo, yung tinutukoy yung mga DDS ngayon, yan din yung mga sumuporta kay Noynoy din dati. Kasi hindi pa naman tumatakbong presidente si Noynoy before may sumuporta sa kanya dati. Parang lang yan, pagalingan lang kasi ng marketing ng mga politiko yan Pwede kasing ikaw ay supporter kayo dati ni Ganire, pag mas maganda yung presentation ng isa, lilipat naman yan Hindi naman forever na DDS yung mga yan Simula nung umpisa yan, bigla bang umusbong sa lupa yung mga yan? 'Di ba? Iwasan yung mag-label ng mga ganun. Kasi yung pinapakita ng DDS na sinasabi nyo na yan, ay ano na rin ng mga Pinoy yan. Habit na rin ng Pinoy yan noon pa. 'Di ba? Kahit panahon pa ni GMA noon before. Kasi yung mga naman yan sila rin lang naman yun nagbago lang sila ng kampo Ganyan din sila mag-isip 'Di ba? Isa rin yan sa nadali ng utak teleserye ni Cory Aquino nung namatay, na naiboto si Noynoy, 'di ba? 'Di ba? Yun nga ang reason kung bakit nanalo si Noynoy, yung Cory Magic. Kasi gustong-gusto ng Pinoy kasi ng yung alam mo na teleserye. Then parang ganyan din na nangyari nung tumakbo si Duterte naman underdog, totoong tao, palamura, hindi plastic, 'di ba? Ginusto naman siya ng tao. Kaya hindi niyo pwede sabihin na naging supporter din ng mga dilawan din yan, yung DDS dati. Yan? Bigla na lang silang tumubo sa lupa nung tumakbo si Duterte. Hindi. 'Di ba? Next ayan ang dami nag-share nito Tsaka yung isa pa, yung ganito, yung mga ganitong bagay, napaka-stupid naman ni Ann Curtis na kailangan sa public niya pasabihin yan. Hindi ba pwedeng na lang yan? Tawagan niya lang si Vice Ganda or sa personal niya sabihin. Kailangang idaan pa sa sa mga tao. Diba? Kunting isip lang naman Then ito na persona non grata daw si Vice Ganda sa Davao. Okay, again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision, and the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa ato ang syudad, because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Thank you. Last Yung hindi naman hindi naman katakataka. Syempre mahal nila si Duterte, 'di ba? Lang 'yan? Normal lang 'yan. Ganun talaga. At wag kayo magmamalaki. Hindi naman ako pupunta ng Davao, 'di ba? Kahit persona non grata. Hindi lang kasi parang yung kay Pura Luca Vega dati, 'di ba? Pinersona non grata siya sa ilang syudad dahil 'di ba parang minak niya si Jesus Christ daw dati. Naalala niyo 'yon, si Pura Luca Vega? Siya, pinersona non grata siya sa basta may mga city siya na na parang hindi siya welcome.
'Di ba? Tapos ngayon nagpi-picture siya. Akala ko ba hindi ako welcome dito sa, let's say, pinersona non grata siya sa Pasig. O akala ko ba hindi ako welcome dito? Nandito ako sa Pasig, nakapunta ako dito. Yung hindi kasi ganun yun eh. Totoo naman, kahit sila Rose Martan, 'di ba? Na persona non grata sa Palawan. Kahit bumiyahe siyang Palawan, makapunta siyang Palawan eh. Ang persona non grata kasi, yung sinasabi lang nila na hindi ka welcome sa amin. Hindi ka naman mapipigilan yan eh. Kahit pumunta ka doon, hindi ka naman haharangin yan eh. 'Di ba? Yung the fact na ipagsigawan ng isang lugar na hindi ka welcome, yun dapat ang makaka-apekto sa'yo. Nakukuha nyo? Hindi literal na akala siguro nung iba pupunta siya doon, huhulihin siya. Hindi. Parang ganito yan kahit pa sabihin mo na hindi ka uuwi sa bahay nyo, pag pinagsigawan ng tatay mo na, oy, tangina mo, wag kang babalik dito. Hindi na kita ituturing na anak, 'di ba? Kahit pa alam mo sa sarili mo na ayaw mo nang bumalik sa bahay, the fact na narinig ng mga tao na ganun ang sa'yo ng tatay mo, nakakahiya 'yun. 'Di ba? Yun yung message na gustong ihatid ng persona non grata. Hindi yung literal na hindi ka makakapunta doon. O sila Rosmar, 'di ba? The fact na ipagsigawan ng Palawan na na hindi sila welcome, medyo nakakahiya 'yun. Kaya nga nag-sorry sila eh. 'Di ba? Kasi yun nga, katulad kay Pura Lucabeg na misunderstood niya na hindi ako welcome, nandito ako nakakapasok ko. Nakakapasok ko talaga diyan. Hindi naman sila pwede mag-set up ng checkpoint para sa iyo lang eh. Yung para bang halimbawa, 'di ba, bawal si Vice Ganda sa Davao. Hindi naman pwede mag-set up ng checkpoint. Si Vice Ganda ba 'to? Hindi naman nila magagawa 'yun eh. 'Di ba? Next. Pero may naririnig ako yung pagdeklara daw sa'yo ng persona non grata, pwede ka daw tanggihan ng serbisyo. Tama ba ako? Let's say halimbawa persona non grata ka dito sa Valenzuela, 'di ba? Tapos may ari ako na restaurant sa Valenzuela. Nakita kita, nakakain sa akin. Pwede kitang tanggihan. Oy, hindi ka welcome dito. Pwede daw 'yon. Ewan ko kung totoo, pakiklaro na lang. Pero as far as I'm sa pagkakaalam ko, yan eh, parang ceremonial lang yan eh. 'Di ba? Tapos ito naman si Pokwang, Pokwang may kausap sa mga bashers ni Vice Ganda tungkol sa Duterte joke nito sa kanyang concert. Wag naman po tayong ganyan. Kung may na-offend man sa joke ni Vice, wag naman po idamay ang nanay. Kasi hindi naman artista or politiko ang kanyang ina. Kaming mga artista at politiko ay tanggap namin na nababash kami. Kahit minsan masakit. Wag naman si Nanay Rosario, please. Oo nga, wag na isali yung yung matanda. 'Di ba? Wag na. Kaya lang, syempre, alam mo naman dito sa Pilipinas, pag hindi nakikita ng mga basher mo na tinatablan ka, idadamay nila yung mga pwedeng idamay hanggang sa makita kanilang tablan. Kasi katulad niyan, feeling ko wala rin naman paki si Vice dyan eh. Kahit pa sabihin mong persona non grata siya, parang hindi niya nga pinapansin yung pagkawala ng followers niya eh. 'Di ba? Wala, ibig sabihin wala lang kay Vice Ganda 'yon. Syempre dahil nakikita nung mga galit sa kanya na kahit anong gawin natin, parang hindi siya apektado. Damay nga natin ng nanay. Ano na yan eh? Kalakaran na sa social media yan eh. Hahanap yan ng pwedeng ika-apekto mo. Kaya hanggat maaari, ihiwalay dapat ang personal dito eh. Di ba? Napaka low life nun katulad nung sa akin. Sisitahin mo yung yung fake video kung paano pineke, dadamay din ang nanay ko.
Pati ano daw, minura ko daw ang nanay ko. Or, come on. Di ba? Gamay na gamay ko na yung ano. Kaya hanggat maaari, pagka personal, ihiwalay mo. Kaya yun na reason kung bakit nagmamask ako. Panahon ni FLM, nagmask ako nun eh. Ang mask ko nun dati, yung talagang cover, mata lang ang kita sa akin nun. Di ba? Kasi yung mga supporter ni FLM do, rabid talaga. Ang ginagawa nun, kung kilala nyo sila Takeru Miyamoto, Sir Mike Cervera, mga kagrupo ko dati yan noon eh. Laban kay FLM. Ang ginagawa ng mga kaaway namin nun, kukunin yung picture, i-edit nila. Ganon sila lumaban talaga. Kahit matino naman yung argument na hinain mo, na yun ang hindi mo makokontrol pagka ang mga supporter ng kalaban mo minsan ay walang pinag-aralan. Hindi naman, hindi ko naman sinasabing DDS lang yun. Kahit saan. Kahit saan, pag halimbawa natatalo, hindi maanuhan yung argument mo. Diba? Ako nga minsan natutokso din akong magmura na eh, 'di ba? Pero hanggang doon na lang ako, yung murahin ko lang, yung bobo ka. Pero yung idadamay mo yung itsura, nagawa ko once siguro kay 88, no? Kasi din siya sa akin eh. Yung rebat niya sa akin, yung sasabihin niya, kaya daw hindi ako makauwi sa amin dahil may inutangan daw ako na hindi ko daw binayaran. Di ba, nag-imbento na lang, di ba? Pero, pinipilit ko talagang wag pumunta dun eh. Sometimes, no, yung effort ka na maghain ng argument, tapos biglang idadama yung magulang mo. Ano yun, di ba? Hindi mo ba kaya na labanan ng ng argumento sa argumento, pati personal na buhay. Ako pa yung pinagbibintangan na may personal daw. Video lang naman ang sinisit ako. 'Di ba? Hindi paulit-ulit mo kasing kino-content pa may personal. Hindi, paulit-ulit din na mimeke eh ng video eh, 'di ba? Anyway, respect beyond satire. Why Vice ganda makir of Duterte? Hindi, ganyan din kasi si Duterte nun eh. Diba? Kahit sa Pope din, diba, nagsalita din siya. Ano yan? Panapanahon lang talaga yan. Kung hindi nyo na yung ginawa ni Duterte before, nakakaawa si Tatay Diggs. Pero, wala eh, game talaga yan ng kumbaga, feeling ko kung narinig naman ni Tatay Digong yan, sanay din naman siya sa ganyan eh. Nasaktan yung mga follower. Wala tayong magagawa. Ganon din si Tatay Diggs eh. 'Di ba? Kaya yung mga pa-Bible nito, hindi ko maaring kontrahin din yung yung ganyan. Siyempre may masasabi ako, no, regarding kung may nagsabi pa sa akin daw, nasa lugar daw yung pagjo-joke. Halata mong anti-Duterte eh. Kinontra ako, nasa lugar daw. Hindi, ang sinasabi ko, yung pagjo-joke kasi ng ganyan, ang politics kasi, may lugar talaga yan kung saan. Tingin ko politika ito eh. Tsaka, wag mong i-assume na, syempre, yan, concert ni Vice Ganda, mga supporter niyang pupunta at alam nila, mga Lenny supporter din yung mga yan. Ba't may nag-unfollow kung ang mga supporter pala nito ay Lenny supporter din? Ba't may nag-unfollow sa kanya nung tinira? Meaning, hindi lahat ng follower ni Vice Ganda ay pabordo sa political niya, belief niya, political belief. Napaka-dumb mo namang i-assume na ganun. Di sana wala nag-unfollow sa kanya, di ba? Pero inuulit ko, no, yung sinasabi ko na wala sa lugar ay sa akin lang yon. Now, kung ginawa ni Vice Ganda yan at wala naman siyang nilabag na batas, ayan ay part ng freedom of expression niya, kailangan natin tanggapin yun. Diba? Now, kaya nga sinasabi ko, wag natin kalimutan na yung mga naapektuhan din ay may freedom of expression din yon. Diba? Ngayon, pagka lumampas na sila at na may personal na,
karapatan din naman ni Vice Ganda magdemanda kung sumusobra na yung sinasabi sa kanya. Kaya dapat within ano lang tayo kung ano yung ginoke niya, doon na lang tayo mag-focus. Wag na doon sa nanay, no? Wag na doon sa mga nanay-nanay na ganun. Tapos ito, buwelta ni Christopher Min, ano to? Kasi na-joke din yan, ano? Na pinagkakalat daw nito na magkaaway sila ni, Lassie. Anong masasabi ni Christopher Min? Ang nagwelta ang veteran host na si Christy Fermin sa mga komedyanteng sina MC, Lassie at unkabaggable superstar Vice Ganda. Narito po ang report. Si Vice Ganda ang pinulutan sa programang Christy Fermin. Resback yan ni Nay Christy nang derechahan siyang pangalanan at maging tampulan ng katatawanan sa concert ng komedyante. Sabi ni Vice Ganda kina MC at Lassie, magagalit daw si Christy dahil magkakasama sila on stage, gayong ang naratibo raw ay magkakaaway sila. Sa akin nga wala yun Pwede kasi ang nangyari, nagkabati na kayo bago hindi naman i-invalidate yung sinabi ni Christopher Min nun. Diba? Pwede kasi ang mangyari, habang papalapit yung concert, nakipag-ayos ka na. Diba? Kasi pinalilitaw yung sinungaling si Christopher Min. Malay mo nga naman nagsinungaling. Pero ang sinasabi ko dito, hindi naman nai-invalidate yung sinabi ni Christopher Min nung magkakasama kayo sa Dahil inuulit ko, pwede namang nagkabati kayo bago pa mag-start yung concert. Kung baga pinlano nyo na, no? Kailangan magkabati na tayo para patunayan natin kay Christopher Min hindi na magkakaawa. ng veteran host. Kanino ba galing yung mga kwento? Mag-reality check ka, Vice, sa palibot mo lang ang mga ahas na tumutuklaw sa'yo. Ano, inimbento namin yung kwento? Hindi kami nag-iimbento ng kwento. May binasa kami, alam mo yan, MC. Dagdag pa ni Nay Christy, wag daw silang gamitin. Sa kabila niyan, pinuri niya ang aktres na si Bea Alonzo na nasa concert ni Vice. Hindi raw sinakyan ni Bea ang patutsyadang joke ng komedyante. Ganun ang taong nag-iisip, di ba? Hindi nagpapagamit. Matatanda ang nagsampa ng kaso si Bea laban kay Nay Christy. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jervy Wrightson. Anyway, yan lang ang mapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.